Ang mga aralin sa video na ito ay una, talassalitaan. Ikalawa, mga akdang pampanitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ikatlo, mga nakilalang manunulat ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Dumako na tayo sa ating talassalitaan. Unang bilang, katutubong wika, ang wikang ginagamit ng isang pangkat ng tao sa isang partikular na lugar. Ikalawa, nagtatag, tumayo o gumawa ng isang samahan, organisasyon o institusyon, nagpasimula o nagumpisa ng isang bagay. Ikatlo, palaganapin, ipakalat o ipalawak upang mas maraming tao ang makaalam o makagamit nito. Ikaapat, sanaysay, isang akdang pampanitikan na naglalaman ng mga kuro-kuro, opinyon at pananaw ng may akda hinggil sa isang paksa. Ikalima, talumpati, isang pahayag na binibigkas sa harap ng madla upang magpahayag ng damdamin, ideya o impormasyon. Ikaanim, tigang, tuyo o walang tubig, karaniwang ginagamit sa paglalarawan ng lupa na hindi kayang tamnan. Ikapito, lumaganap, kumalat o naging laganap, nangangahulugang umabot o naging kilala sa mas maraming tao o lugar. Basahin na natin at unawain ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Sa panahong ito, ipinasara ng mga Hapon ang mga pahayagang Ingles at pinagbawalan ang paggamit ng wikang ito sa mga paaralan at publikasyon. Wikang Tagalog at iba pang katutubong wika ang ginamit sa panitikan, kaya't sa panahong ito, tinawag na gintong panahon ng panitikang Tagalog. Ang mga Hapon ay nagtatag ng mga samahan upang pasiglahin ang kulturang Pilipino at palaganapin ang diwa ng Asyano. Paksang madalas sa mga akda, pagmamahal sa bayan, kapayapaan, kalikasan, kabayanihan, damdamin at buhay sa ilalim ng pananakop. Sa unang bahagi, alamin ang mga tula at ang manunulat sa panahon ng mga Hapones sa Pilipinas. Isa sa mga panitikan na nakilala noong panahon ng Hapon ay mga tula, partikular na ang haiku at tanaga. Naging tanyag ito na anyo ng panulaan sa panahon ng Hapon sa Pilipinas. Ang haiku ay isang maikling tula na may 17 pantig, sukat na 575 sa bawat taludtod at layunin nitong ipahayag ang malinaw na larawan o damdamin sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Ang katangian ng haiku ay ang mga sumusunod. Maikli, ngunit malalim ang kahulugan. Karaniwang tumatalakay sa kalikasan, panahon, damdamin o karanasan ng tao. Walang tugma, ngunit may malalim na pagninilay. Nagpapakita ng katahimikan at pagninilay sa buhay. Layunin noong panahon ng Hapon na gamitin ang haiku bilang paraan upang ipahayag ang damdamin ng mga Pilipino sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga Hapon. Dahil maikli ito, madaling ipalaganap ng hindi napapansin ng mga otoridad. Ang tanaga naman ay isang katutubong anyo ng tula sa Pilipinas. Binubuo ito ng 4 na taludtod. Bawat isa ay may 7 pantig at may tugma sa dulo ng bawat linya. Ang katangian ng tanaga ay maikli ngunit may malalim na aral. Karaniwang naglalaman ng karunungan, payo o kaisipang moral. May sukat na 7 pantig bawat taludtod at tugma. Karaniwang 4 na a o a, ba, a, ba. Masasabing katumbas ng haiku sa Pilipinas ang tanaga. Layunin noong panahon ng Hapon na itaguyod ang paggamit ng katutubong anyo ng panitikan. Kaya muling binigyang buhay ang tanaga bilang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan. Narito ang iba pang uri ng tula noong panahon ng Hapon. Una, karaniwang tula o maikling tula. Sumibol ang mga maikling tulang Tagalog na may damdaming makabayan, pag-ibig at pag-asa.
Dahil bawal ang pagsulat laban sa mga Hapon, metaporikal o simboliko ang mga tula. Halimbawa, paggamit ng kalikasan upang ipahiwatig ang kalayaan. Ikalawa, awit at korido. Bihirang maisulat noong panahong ito dahil sa sensura, ngunit patuloy na inawit o binibigkas sa mga tahanan bilang paraan ng pag-alala sa nakaraan. Ikatlo, malayang taludturan. Nagsimulang pahalagahan ng mga Makata ang tulang walang sukat at walang tugma na mas nakatuon sa damdamin at karanasan kaysa sa porma. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga tula sa panahon ng Hapon? Una, naging sandigan ng pag-asa ng mga Pilipino sa gitna ng digmaan. Ikalawa, ipinakita ang malikhaing diwa ng mga Pilipino kahit sa panahon ng pagsubok. Ikatlo, pinanatili ang diwang makabayan at pagmamahal sa sariling wika. Ikaapat, naging simbolo ng katahimikan, pagninilay at pagtitiis. Narito naman ang mga kilalang Makata sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, si Juan Laya. Sinulat niya ang Bagong Katipunan. Ikalawa, si Ildefonso Santos. Mga tulang may damdaming makabayan naman ang kanyang akda. Ikatlo, Jose Villa Panganiban. Sinulat niya ang Katipunan ng mga tula. Kaapat, si Fernando B. Monleon. Sinulat naman niya ang akdang Isang Dipang Langit. At panghuli, si Benigno Ramos na kanya namang sinulat ang akdang Sa Dakong Silangan. Ikalawang panitikan naman ay maikling kwento sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Mas pinahalagahan ito kaysa sa nobela dahil sa kakulangan ng papel at panahon. May tema itong kabayanihan, paghihirap ng bayan at pag-ibig sa kapwa. Ang maikling kwento sa panahon ng Hapon ay naging makabuluhang sandigan ng mga Pilipino upang maipahayag ang tunay na damdamin, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Sa kabila ng pagbabawal at sensura, ginamit ng mga manunulat ang sariling wika at malikhaing paraan upang maipakita ang katatagan ng diwang Pilipino. Ilan sa mga katangian ng maikling kwento noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, maikli ngunit makabuluhan dahil sa limitadong papel at sensura, naging masinop ang mga manunulat sa paggamit ng salita. Ikalawa, nakabatay sa karanasan ng karaniwang tao, madalas na tumatalakay sa buhay sa ilalim ng pananakop, kahirapan at pag-asa. Ikatlo, makabayang tema. Ipinakita ang pagmamahal sa bayan, sakripisyo at pagnanais ng kalayaan. Ikaapat, masusing pagtalakay sa damdamin at kaisipan. Naging introspektibo o mapagnilay ang mga kwento, hindi lamang tungkol sa aksyon o digmaan. Ikalima, ginamit ang simbolismo at talinghaga. Dahil bawal ang mga akdang laban sa mga Hapon, gumamit ang mga manunulat ng mga metapora o simbolikong paraan upang maipahayag ang tunay na damdamin. Ika-anim, ginamit ang wikang Tagalog. Itinaguyod ng mga Hapon ang Asya para sa mga Asyano, kaya pinayagan ang paggamit ng katutubong wika sa panitikan. Narito naman ang mga paksang madalas gamitin sa maikling kwento. Una, buhay ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Ikalawa, paghihirap at sakripisyo ng mga pamilya. Ikatlo, pagmamahalan sa gitna ng kaguluhan. Ikaapat, katapangan at kabayanihan ng karaniwang tao. Ikalima, pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Kaanim, pagninilay sa kapayapaan at kalayaan. Ang maikling kwento ay mahalaga sa panahong iyon. Ano naman ang kahalagahan nito? Una, naging tagapagsalamin ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop. Ikalawa, pinanatili ang pag-asa at diwang makabayan sa gitna ng takot at karahasan. Ikatlo, pinagyaman ang wikang Tagalog bilang pangunahing wika sa panitikan.
Ika-4, naging simbolo ng pagtutol at tahimik na revolusyon laban sa mga Hapon. Ka-5, nagbukas ng panibagong yugto ng modernong panitikang Pilipino pagkatapos ng digmaan. Ilan sa mga nakilalang manunulat na maikling kwento nung panahon ng Hapon ay sina Liwayway A. Arceo. Akda niya ang Uhaw ang Tigang na Lupa, isa sa pinakatanyag na babaeng manunulat ng panahong iyon. Kalawa, si Narciso G. Reyes. Gamit ang simple at natural na wika, isa sa kanyang kilalang akda ang Lupang Tinubuan. Ang tema ng kanyang mga akda ay pagmamahal sa bayan at mga alaala ng tahanan. Sumulat naman ng maikling kwentong nagpapakita ng damdaming makabayan at realismo sina N.V.M. Gonzales. Lunsod, Nayon at Dagat o Scent of Apples ang kanilang mga akda. Si Brigido Batumbakal naman ay akda niya ang Ako'y Isang Tinig. Ang panghuli, si Macario Pineda, isa sa mga pangunahing manunulat ng realistikong kwento. Kilala ang kanyang akda na pinamagatang Sa Bagong Paraiso na may temang inosente at dalisay na pag-ibig sa panahon ng pagbabago. Ikatlong panitikan na umiral sa panahon ng Hapon ay ang dula. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang dula ay naging sandata ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng simbolismo. Sa halip na direktang labanan ang pananakop, ginamit ng mga manunulat at aktor ng entablado upang ipakita ang pag-asa, kabutihan at katatagan ng lahing Pilipino. Ipinagbawal ng mga Hapon ang mga dulang may kinalaman sa politika o laban sa kanila. Lumaganap ang mga dulaan sa wikang Tagalog na may temang moral at pangkabuhayan. Layunin ng mga Hapon na ipalaganap ang kulturang Asyano at itaguyod ang diwa ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o Asya para sa mga Asyano. Kaya ang mga dula noong panahong ito ay nagsilbing kasangkapan para sa pagpapalaganap ng moralidad, disiplina at kabayanihan ng mga Pilipino sa paraang hindi direktang laban sa mga Hapon. Halimbawa sa mga akda ay Sa Pula sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo, Bayaning Di Kilala ni Severino Reyes. Narito naman ang katangian ng mga dula noong panahon ng Hapon sa Pilipinas. Una, ginamit ang wikang Tagalog at katutubong wika. Hinihikayat ng pamahalaang Hapon ang paggamit ng sariling wika sa mga pagtatanghal. Ikalawa, may layuning magturo ng aral. Ang mga dula ay may temang moral, pag-ibig sa kapwa, disiplina at kabutihang asal. Ikatlo, pampasigla at pampalipas oras. Naging paraan ng mga Pilipino upang makalimot sa hirap at takot ng digmaan. Ika-4, may simbolismo at talinghaga. Dahil bawal ang mga paksang laban sa mga Hapon, ang mga manunulat ay gumamit ng mga simbolo upang maipahayag ang damdamin ng bayan. Ika-5, makatotohanan at makabayan. Inilalarawan ang buhay ng mga karaniwang mamamayan, ang kanilang paghihirap at pag-asa sa kalayaan. Ika-6, maikli at matipid sa dialogo. Dahil sa kakulangan ng papel at limitadong panahon ng pagtatanghal, mas pinaikli ang mga dula ngunit pinayaman sa kahulugan. Ang mga uri ng dulang umiral naman sa panahon ng Hapon sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, tulang dula, isinulat sa anyong patula, madamdamin at karaniwang may aral sa buhay. Ikalawa, sarswela, bagamat nagsimulang humina bago ang digmaan, muling naipalabas sa ilang probinsya bilang libangan. Ikatlo, dulang makabayan, tumatalakay sa pagmamahal sa bayan, sakripisyo at pananalig sa Diyos sa paraang hindi tahasang laban sa mga Hapon.
Ika-4, dulang bayan o pambata. Itinatanghal ito sa mga paaralan at may layuning magturo ng disiplina at kabutihan. Ang mga tema naman ng dula noong panahon ng Hapon sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, pagtitiis at pag-asa sa gitna ng digmaan. Ikalawa, pagmamahal sa pamilya at bayan. Ikatlo, kabayanihan ng karaniwang Pilipino. Kaapat, pananampalataya at moralidad. At ang panghuli, kapayapaan at pagkakaisa ng mga Asyano. Narito naman ang ilan sa mga nakilalang manunulat ng dula noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, si Liwayway A. Arceo, sumulat ng mga dula at maikling kwento tungkol sa kababaihan at pamilya. Ikalawa, si Francisco Soc Rodrigo, naging aktibo sa pagsulat ng mga dula sa wikang Tagalog. Karaniwan niyang tema ang moral at panlipunan. Ikatlo, si Clodoaldo del Mundo at Julian Cruz Balmaceda, kabilang sa mga nanguna sa pagsusulat ng mga dula at sarswela sa Tagalog. Ika-4, si Jose Maria Hernandez, kilala sa mga dulang makabayan at nagpapakita ng katatagan ng loob ng mga Pilipino. Ang ilan pa sa mga akda na umiral sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas ay Sanaysay. Ang Sanaysay at Talumpati ay umiikot sa diwang nasyonalismo at kapayapaan. Ang mga publikasyon gaya ng Liwayway, Taliba, Bulaklak at Sanghaya ang naglathala ng mga akda sa Tagalog. Ang mga sanaysay noong panahong ito ay mas maikli, mas payak, ngunit mas malalim ang damdamin at karaniwang tumatalakay sa buhay, bayan at moralidad. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.